Sabi nila, isang pagkakamali lang ang kailangan para tuluyang magbago ang buhay ng isang tao. Pero paano kung ang simpleng pagkakamaling yun ay ang pagkuha ng isang gamit? Magandang araw at maligayang pagdating sa Incan Secrets, kung saan ang bawat kwento ay puno ng hiwaga, aral at mga pangyayaring hindi mo inaasahan. Ako si Miss Regine at samahan niyo akong tuklasin ang isang kwentong magpapatunay na minsan ang pinakamalaking panganib ay nagsisimula sa pinakamaliit na pagkakamali. Ako nga pala si Noel Ramirez, 29 na taong gulang. Isa akong provincial salesman ng mga school supplies. Kada buwan, umiikot ako sa iba't ibang probinsya para kumuha ng order mula sa mga paaralan at maliliit na tindahan. Hindi kalakihan ang kinikita ko, pero sapat yun para matustusan ang gamot ng nanay kong may sakit sa puso at ang pag-aaral ng bunso kong kapatid sa kolehiyo. Simple lang ang pangarap ko, makapag-ipon, makapagpatayo ng maliit na bahay sa probinsya at mabigyan ng komportableng buhay ang pamilya ko. Kaya kahit nakakapagod ang biyahe at halos wala na akong pahinga, hindi ako kailanman nagreklamo. Hindi ko alam na sa araw na yun isang maling maleta lang ang mabubuhat ko at tuloy nang magbabago ang buong buhay ko. Kakatapos ko lang bumiyahe ng halos 8 oras mula Bicol papuntang Cubao. Mainit ang panahon at ramdam na ramdam ko ang pagod sa buong katawan. Mahigpit kong hawak ang luma kong kulay asul na maleta habang naglalakad palabas ng bus. Kupas na ang tela nito at may malit pang tahi sa gilid dahil ilang beses na nga itong napunit sa kakabiyahe. Huminto muna ako sa waiting area ng terminal. Susunduin pa kasi ako ng kaibigan kong si Ben. Habang naghihintay, nauhaw ako kaya iniwan ko sandali ang malita sa tabi ng upuan at bumili ng malamig na tubig sa convenience store na ilang metro lamang ang layo. Pagbalik ko, naroon pa rin naman ang maleta. Pareho pa rin ang kulay, parehong laki, parehong may gasgas sa hawakan kaya wala na akong inisip pa. Binuhat ko agad yon at lumabas ng terminal. Hindi ko alam na hindi na pala yon ang maleta ko. Huminto ako sa gilid ng terminal at agad sumakay sa unang bakanting taxi. "Boss, sa Quezon City po," sabi ko habang inilalagay ang maleta sa tabi ko. "Sige sir." Unti-unting umandar ang sasakyan. Napasandal ako sa upuan at nakapapikit sandali. Halos 8 oras din ang biyahe ko. Ramdam ko ang pagod sa likod at balikat. Makalipas ang ilang minuto, nag-ring ang cellphone ko. Si Ben. "Pre, nasan ka na?" "Nasa taxi na ako. Akala ko ba susunduin mo ako?" "Saan siya na pare Bigla kasi akong pinatawag ng boss ko Emergency meeting daw. Hindi talaga ako makakaalis." Napabuntong hininga ko. "Okay lang. Nakasakay na rin naman ako Magkita na lamang tayo bukas. Kumain tayo "O sige." Pagkababa ko ng tawag, napangiti na lang ako. Talagang kayod lang muna. Bulong ko pa sa sarili ko. Habang nasa loob ako ng taxi, abala lamang ko sa pagtingin sa labas ng pintana habang binabaybay ang EDSA. Nang biglang tumingin sa rearview mirror ang driver. "Sir? Po? Taga-probinsya ho ba kayo?" Opo, halata ba?" "Konti lang po sir. Tsaka mukhang pagod na pagod ho kayo." "Oo nga po Galing pa po akong Bicol. Mahirap ang biyahe, pero sanay na rin." Tahimik kaming nagpatuloy sa biyahe. Ni minsan, hindi ko naisip buksan ng maleta. Hindi ko rin napansin na iba na pala ang bigat nito. Mas mabigat. At higit sa lahat, hindi na pala yun ang maleta na dala ko pag-alis ng terminal. Pagkatapos ng halos 1 oras na biyahe, sa wakas ay huminto ang taxi sa harap ng inuupahan kong maliit na apartment. "Sir, nandito na ho tayo." Salamat." Inabot ko ang bayad at ngumiti sa driver. "Ingat po sir." "Karen po." Binuksan ko ang pinto at hinilang maleta palabas ng taxi. Hindi ko pa rin napansin
na hindi na pala yun ang maleta ko. Pagkapasok ko sa apartment, agad akong sinalubong ng aso kong si Bruno. "Tahimik, Bruno, ako lang to." Masayang kumawag ang buntot nito habang paikot-ikot sa paa ko. Napangiti ako. "Miss mo ba ako, ha?" Hinimas ko ang ulo nito bago sinara ang pinto. Tahimik ang buong apartment. Sanay na akong ganito. Ako lang naman kasing nakatira dito. Ang nanay ko'y nasa probinsya kasamang bunso kong kapatid. Paminsan-minsan lamang nila akong dinadalo sa Manila. Inilapag ko ang maleta sa gilid ng sofa. Ay... Napaupo ako. Pakiramdam ko ay bibigay ng likod ko sa sobrang pagod. Maya-maya lang nag-ring ang cellphone ko. Si Mama ang tumatawag. "Hello, Ma? Anak, nakauwi ka na ba?" "Opo." "Kumain ka na ba?" "Opo." "Huwag kayong mag-alala. Ay, magpahinga ka na. Mukhang pagod na pagod ka." "Opo, Ma." "At salamat, anak, ha, dahil hindi ka nagsisawang magsakripisyo para sa atin." "Ma, para sa inyo naman talaga to eh." Pagkatapos naming mag-usap, inilapag ko ang cellphone sa mesa. Napatingin ako sa maleta. Ay, pagod na ako. Bukas ko na nga lang i-unpack. Pero maya-maya, napailing ako. Hindi, baka makalimutan ko pa. Tumayo ako at dinala ang maleta papunta sa kwarto. Pagkalapag ko nito sa kama, napakunot ang noo ko. Teka, bakit parang mas mabigat? Ay, siguro pagod lang ako. Hindi ko na yun pinansin. Humugot ako ng malalim na hininga at dahan-dahang inabot ang zipper ng maleta. Ay, bukas na lang talaga to. Final na. Kinabukasan, maaga akong nagising. Marahil dahil nasanay na akong katawan ko sa maagang biyahe. Pagmulat ko pa lang ng mga mata, agad kong nakitang maletang nakapatong sa paanan ng kama. Napakamot ako sa ulo. Ay, kailangan ko na talagang mag-unpack. Tumayo ako at nagtimpla muna ng kape. Habang umiinom, nag-iisip na ako ng schedule ko sa susunod na linggo. Kailangan ko ring dumaan mamaya sa ospital. Malapit ang maubos ang maintenance si Mama. Ay, konting tiis pa. Pagkatapos kong mag-almusal, lumapit ako sa maleta. Let's go! Inilapag ko to sa kama. Dahan-dahan kong binuksan ang zipper. Ngumiti pa ako. Siguro nagusot na naman ang mga polo ko. Pero pag-angat ko ng takip, bigla akong natingilan. Hindi damit ang bumungad sa akin. Hindi rin mga sample ng school supplies, kundi mga nakasalansang bundle ng pera. Libu-libong piso. Naka-vacuum seal pang iba. Nanlamig ang buong katawan ko. Anong? Imposible. Muli kong sinilip ang laman. Hindi nga ako namamalik mata. Pera nga talaga. At napakarami nito. Sandali. Hindi akin to. Doon ko napansin ang maleta mismo. Iba pala ang kulay, ibang brand, ibang lining. Bigla akong napaupo sa sahig. Hindi. Huwag mong sabihin. Bigla akong naalala ang terminal. Ang pag-iwan ko ng maleta habang bumibili ng tubig. Ang pagbalik ko. At ang basta-basta kong pagbuhat dito. Ibig sabihin, napagpalit ko ang maleta. Agad kong kinuha ang cellphone ko. Kailangan kong tumawag sa pulis. Nanginginig pa ang kamay ko habang hinahanap ang numero. Pero bago ko pa mapindot ang call, biglang pumasok sa isip kong mukha ni Mama. Naalala ko ang doktor. Naalala kong kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon. Naalala ko rin ang reseta, ang sunod-sunod na laboratory, at ang halagang sinabi ng cashier nung huli kaming pumunta ng ospital. Mariin kong ipinikit ang mga mata ko. Hindi ko naman to kukunin eh. Hindi akin ang perang to. Pero hindi ko rin maikakilang kung gaano kalaki ang tulong na may dudulot nito kay Mama. Isang operasyon lang. Baka gumaling na siya. Ay, ano bang iniisip mo, Noel? Hindi mo pera yan. Mali ito. Pero hindi. Ere-report ko to. Mas tama yun.
Pero bago ko pa muling mapindot ang screen, biglang may kumatok sa pinto. Napalingon ako. Nanigas ang buo kong katawan. 8:00 pa lamang ng umaga at wala naman akong inaasahang bisita. Sir, tao po. Napalunok ako. Dahan-dahan kong ibinaba ang cellphone at hindi ko maintindihan kung bakit, pero bigla akong kinabahan. Dahan-dahan akong lumapit sa pinto. Sandali lang po. Paglingon ko sa peephole, 3 lalaking nakasuot ng itim ang nakatayo sa labas. Hindi ko sila kilala. Sino po bang hinahanap ninyo? Hindi sila sumagot. Sa halip, bigla nilang sinipa ang pinto. Ano ba? Napaatras ako habang bumagsak ang pinto sa sahig. Mabilis namang pumasok ang 3. Hoy, sino kayo ha? Hindi pa man ako nakakatapos magsalita nang bigla akong kwelyuhan ng pinakamalaki sa kanila. Ikaw bang kumuha ng maleta ha? Nasaan ang pera? Anong pera? Huwag mo kaming gawing tanga. Maniwala kayo. Wala akong alam. Binuksan mo bang maleta ha? Sagutin mo! Oo. Nasa na? Mabilis niyang itinulak ako palayo. Halos matumba ako sa sahig. Habang hinihingal, itinuro ko ang kwarto. Nandun. Mabilis niyang nagtungo roon. Pagpasok nila, nakita agad nilang nakabukas sa maleta sa ibabaw ng kama. Lumapit ang isa at isa-isang binilang gamit ang tingin ng mga bundle ng pera. Halos hindi ako makahinga sa kaba. Ilang segundong lumipas, tumingin siya sa kasama niya. Boss, kompleto. Dahan-dahan akong napaupo sa sahig. Lumapit muli sa akin ang lalaking unang kumwelyo sa akin. Tumingin ka sa akin. Kapag nalaman namin kahit 1,000 na bawas, ikaw ang unang ililibing. Hindi ko po yung ginalaw. Talaga? Mahirap lang po kami. Pinaghihirapan ko pa ang bawat pisong inuuwi ko. Ngayon ko lang po nabuksan ang maleta. Akala ko nga magamit ko ang laman eh. Kung gusto ko pong magnakaw, matagal na po sana akong tumakas. Natahimik silang lahat. Parang sinusukat kung nagsasabi ba ako ng totoo. Ilang segundong lumipas, napansin kong unti-unting lumuwag ang ekspresyon ng lalaking kaharap ko. Boss, mukhang nagsasabi nga po siya ng totoo. Biglang tumunog ang cellphone ng lalaki. Agad niya itong sinagot. Boss. Tahimik lang siyang nakinig. Maya-maya'y napatingin siya sa akin. Sige po. Ibinaba niya ang tawag. Pagkatapos, laking gulat ko nang bigla niyang isinara ang maleta. Bitbitin mo. O ano? Sumama ka sa amin. Saan po? Hindi siya sumagot. Sa halip, malamig na akong tiningnan. May gustong kumausap sa'yo. Ang may-ari ng perang yan. Mabilis nila akong isinakay sa isa sa mga itim ni SUV. Mahigpit kong yakap ang maleta habang nanginginig ang mga kamay ko. Hindi ko alam kung saan nila ako dadalhin. Paulit-ulit ang dasal ko. Lord, sana makauwi pa po ako kay Mama. Halos 30 minuto kaming bumiyahe hanggang sa huminto kami sa harap ng isang napakalaking mansyon. Bahay ba to? Huwag kang masyadong mausisa. Labas! Dahan-dahan akong bumaba. Pagpasok ko sa loob, mas lalo kong namangha. Napakalawak ng sala at sa pinakadulong bahagi, may isang matandang lalaking nakaupo sa malaking sofa. Nasa 70 taong gulang na siguro to. Nakasuot ng puting polo at itim na slacks. Tahimik lamang tong umiinom ng tsaa. Lumapit ka. Huminga ako ng malalim bago dahan-dahang lumapit. Ikaw si Noel? Opo. Tumingin ka sa akin. Dahan-dahan ako nag-angat ng tingin. Ikaw ang nakakuha ng aking maleta. Napagpalit lang po talaga, sir. Alam ko naman yun. Napanood ko ang CCTV. Pasensya na po, sir. Kung alam ko lang, hindi ko kailangan ng paliwanag mo. Tahimik siyang uminom ng tsaa bago muling nagsalita. Alam mo ba kung magkano ang laman ng maleta? 50 milyong piso. Sir, pasensya na ho talaga. Kung alam ko lang po. Pero hindi mo ginalaw. Hindi po. Ni 1,000. Hindi po talaga. Tahimik siyang tumango.
pagkatapos ngumiti. Ilang taon ka nang nagtatrabaho? Mahigit 8 taon na po. Magkano bang buwan ang kinikita mo? Mga 20,000 po. At may sakit pa ang nanay mo. Paano niyo po nalaman? Nagpapasuri muna kami bago humusga ng tao. Sensya na po talaga. Hindi siya sumagot. Sa halip, tumingin siya sa isa niyang tauhan. Dalhin mo. Lumapit ang tauhan at nilapag ang isang puting sobre sa mesa. Tanggapin mo. Ano po yan? Buksan mo. Dahan-dahan kong binuksan ng sobre. Nanlaki ang mga mata ko. May pera doon at kung hindi ako nagkakamali, 100,000 iyon. Sir, hindi ko po pwedeng tanggapin to. Hindi ko po ginawa yun para may kapalit. Alam ko, yan ang dahilan kung bakit karapat-dapat ka. Tanggapin mo yan. Reward yan, hindi suhol. Kung masama kang tao, matagal ka nang tumakas. Maraming salamat po. Alam mo kasi, Noel, sa dami ng taong nakakasalamuha ko sa buong buhay ko, mas bihira akong makakita ng taong tapat kaya sa taong mayaman. Ang pera kayang kitain, pero ang tiwala, minsan isang beses lamang dumarating. Sir, hindi ko po makakalimutan ang araw na to. At sana wag mo ring kalilimutang manatiling tapat. Lumipas ang ilang buwan, naoperahan si Mama. Unti-unti siyang gumaling. Nakatapos din ang pag-aaral ang bunso kong kapatid. At ako, patuloy pa rin sa simpleng trabaho. Hindi man ako naging milyonaryo, pero umuwi akong may mas mahalagang baon, ang mabuting pangalan. Doon ko napatunayan na hindi lahat ng pagkakataong yumaman ay dapat sunggaban. May mga perang kapag hindi sa'yo, kahit gaano pa kalaking halaga nito, hindi yun kailanman magbibigay ng tunay na kapayapaan. Dalang perang kinita sa katapatan, mas magaan dalhin kaysa perang nakuha sa kasakiman. At minsan, ang pinakamalaking gantimpala sa pagiging tapat ay dumarating sa paraang hindi mo inaasahan. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Kung nagustuhan ninyo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like ang video, mag-comment at mag-subscribe sa Ink and Secrets. At i-click na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod nating kwento. Muli, ako si Miss Regine at ito ang Ink and Secrets.